Saan ka galing, Winona? Malamig at seryoso ang tono ng Ginoo matapos dumating ang nag-iisang anak sa namayapang asawa. Sa mall lang po, Dad. Bakit po? Nagtataka si Winona sa kaseryosohan ng ama. Nilingon nito ang bago nitong asawa na pinakasalan ng ama sa West. Pati ng anak nitong panayang bulong na nakakarating naman sa tenga niya. Mapakla siyang tumawa dahil mukhang alam niya ng dahilan kung bakit ganitong ama sa kanya. Marahil, gumawa na naman ng kwentong mag-ina para mas lalong lumayo ang loob ng ama sa kanya at mapunta sa mga ito. Malaki kasi ang tiwala sa kanya ng ama. Batid niyang hadlang siya sa mga kapitulong pinulot ng ama sa kung saan. Kaya gumagawa na lamang ng kwentong ikakasira niya para bumango ang mga ito. Huhulaan ko, Dad. Hinarap niyang muli ang ama ng may taklasang ngiti sa labi. Ginawa na naman nila ako ng kwento sa iyo, no? Anya sa ama na hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Mapakla siyang tumawa dahil sa nakikitang galit at pagkadismaya sa mga tinging ibinibigay nito sa kanya. Kayo ang mas nakakakilala sa akin, Dad. Kaya kung pwede, huwag kayong maging bulag at uto-uto. Pinantayan niya ang reaksyon ng ama. Pinag-cross niya rin ang braso at pinanatili ang maayos na tindig. Hindi kita pinalaking bastos, Winona. Umalsa ang boses nito. Napatayo na rin ito't malakas na hinampas ang lamesa. Hindi nagpatinag si Winona dahil wala siyang ginawang mali o kahit na konting kasalanan man lang. Huminga siya ng malalim at nakipagtagisan ng tingin sa amang namumula na sa galit. Kinuha ng Ginoo ang envelope at itinapon yun sa harapan ng dalagang anak. Ngunit dahil hindi nito yun nasalo, kaya nagkalat sa sahig ang laman ng envelope. It was Winona, making out with someone sa loob mismo ng university. Hindi lamang yun, meron pang larawan ng pagpunta niya sa ospital at ipinagawa umano ang aborsyon. What the? Salubong ang kilay niyang pinulot at inisa-isa ang mga larawan. Hindi makapaniwalang tingin ang ipinukol niya sa ama matapos pulutin ang mga larawang itinapon nito. Ni hindi niya napinansin ang panggagatong ng dalawang bruha sa buhay niya dahil sa pagnanais na ipagtanggol ang sarili, lalo't walang katotohanan ng mga kuha sa larawan. Halatang edited at sinadyang sirain ang magandang imahe niya sa ama. Naniniwala kayo sa mga larawang to, Dad? Goodness! Ni sa panaginip hindi ko kayang gawin ng ganito kahalay at kasamang bagay. Ni hindi ko nga kilala tong lalaking to. Umalsa na rin ang boses niya dahil lahat ng nasa larawan ay mga gawa-gawa lamang. Gusto niyang maluhang ngunit pinipigilan niya dahil hindi niya naising makita ang saya sa mga mukha ng madrasta at ng anak nito. Oras na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nagtangis ang bagang na dinukot ng ama ni Winona ang cellphone sa bulsa. Kinalikot nito yon tsaka inilapag sa lamesa. Hindi ako basta-bastang naniniwala sa larawan lamang. Ngunit ang mahal ay nakuhang yan, hindi mo na maitatanggi pa. Madiing sambit ng kanyang ama. Nagbaba lamang si Winona ng tingin upang panandali ang tignan ng video niya kuno kasama ang isang lalaki sa ibabaw ng kama. Bravo! Ang galing ng gumawa niya na! Puno ng sarkasmong sambit niya tsaka binalingan ng mag-inang kita ang pagdiriwang sa muka. Ngunit nang magawi ang tingin ng Ginoo sa mga ito'y, umaktong nakikisimpatya sa galit nito para sa kanya. Ang galing niyong gumawa ng kwento at nang ikakasira ng tao, no? Abay talagang lahat gagawin niya maging reyna lang kayo sa mansyon na to ah. Nagsusumiklab ang galit niya sa mag-ina. Ngunit pinapanatili niya pa rin ang pagiging kalmado. Hindi niya kasi ugaling pumatol sa mga merong problema sa pag-iisip at kinulang sa pansin. Huwag mong ibaling sa amin ang sisi, Winona. Kagagawan mo yan eh. Isa pa, yung lalaking bumuntis sa'yo, siya mismong nagpadala ng mga larawang yan sa opisina ng daddy mo. Sinabi niyang pina-abort mo ang bata na siyang bunga ng ginawa niyo. Nagalit siya kaya kanya sinuplong sa iyong ama. Ang madrasa niya na kung todo sa pagpaypay ng hawak nitong abaniko. Napakagaling talaga nito. Hindi mo mahahalata ang kasinungalingan dahil sa pagiging best actress nito. Naghahanap lang talaga yan ng mapagbabalingan ng sisi, Mami. Kaya niya tayo dinidiin. Pahabol na gatong pa ni Marisa sinabi ng ina. Liar! Asik niya sa mga ito. Namumula siya sa labis na galit, kaya't mas lalong nagdiwang ang mag-ina. That's enough, Winona. Binigo mo ko. Ang buong akala ko na palaki kita ng maayos, pero hindi pala. Sa sobrang luwag namin sa'yo ng mami mo, nagkaganyan ka. Pumunta ka sa kwarto mo at kunin mo ang mga gamit mo.
Sa ayaw at sa gusto mo aalis ka sa pamamahay ko. Wala akong anak na kikitil ng walang kamuang-muang na supling. Umalis ka at harapin ang parusa ko sa'yo. Wala kang makukuhang suporta o kahit nakatiling na tulong sa akin. Yun lang at umalis na ito sa library ng mansyon nang hindi man lang siya nililingon. Halos manghina ang tuhod niya dahil sa sinabing niya ng ama. Mas pinaniwalaan nito ang ikalawang asawa kaysa sa kanya na sariling dugo't laman. Sa pagsarado ng pinto ay tsaka lamang sumilay ang nagdiriwang ng ngiti sa labi ng mag-ina. Napala mo sa pagiging makati mo. Mag-impake ka na raw at lumayas ka na. Si Maris na mayroong nakakalokong ngiti sa labi. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya rito. Ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay. Sa akin pa rin ang korona, Winona. Ako lamang maaaring maging reyna sa mansyong to. Kaya wag na wag mo akong babanggain. Seryosong tura ng ginang na ikinakuyom ng kamao ni Winona. Matalim niyang tinignan ng dalawang babae. Humugot muna siya ng hangin bago nagsalita. Sa ngayon panalo kayo. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong hindi na kayo mananalo pa sa akin. Enjoyin niyo to yung pagre-reyna-reynahan niyo rito habang may oras pa kayo. Dahil oras na malaman ni Dadang lahat ng to. Tsak kung hindi lang sa kangkungan ng bagsak niyo. Sa rehas din. Ani't pumihit palabas. Ngunit hindi pa man siya nakakaalis sa library nila, ay nasubsob na siya sa sahig nang itinulak siya ni Maris. Oops! Sorry! Nakaharang ka kasi sa pinto. Tumawa pa ito matapos niya itong sabihin sa kanya. Walang hiya kang babae ka? Mabilis siyang tumayo't susuguri na sana ang dalaga. Ngunit hindi niya natuloy dahil sa malutong na sampal na iginawad sa kanya ng madrasta. Puno ng galit niya itong pinukol na ikinangisi nito, maging ng anak nito. Ilang segundo pa lang nakakalipas nang magbigay ako ng banta sa'yo. Pero nalimot mo na agad. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, Winona. Lumapit ito sa kanya at pinisil ng marahas ang kanyang panga. Gagawin kong lahat para mas lalong magalit sa iyo ang iyong ama. Ang pinakasinisigurado ko sa iyo na makakalimot siyang meron siyang anak na kagaya mo. Bulong nito sa mismong tenga niya bago siya pinakawalan at tatawa-tawang iniwan. Doon lamang tumulo ang pinipigilan niyang luha. Ang sasama niyo! Puno ng pait niyang sambit habang kuyam ang kamao. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lisanin ng kanilang mansyon. Pahuhupain niya muna ang galit ng ama. Tsaka na lamang siya muling magpapaliwanag kapag malamig na ang ulo nito. Sa ngayon ay makikituloy na muna siya sa nag-iisang matalik na kaibigan. Sakay ng pinarang taxi ay mabilis na narating ni Winona ang bahay ng kaibigan. Agad siyang nag-doorbell at agad rin naman siyang pinagbuksan ng gate. Ikaw pala, Winona. Naku, ikaalis lang ng alaga kong si Macy tsaka ng mami niya. Hindi na niya nagawang magpaalam sa'yo dahil sobra silang nagmamadali. Sabi niya naman, tatawag siya sa'yo kapag nakarating na sila sa New York. Ako nang humihingi ng pasensya sa'yo, Winona, ha? Hindi nakapagsabi sa'yong alaga ko na aalis na sila. Meron kasing problemang mamit daddy niya. Kaya nila minamadali ang pag-alis. Anitong kinahina ng tuhod niya. Papaano na siya ngayon? Si Macy lang ang kaisa-isa niyang kaibigan. At dito lang din siya tumatakbo kapag meron siyang dinadalang problema. Ganun ho ba, manang? O sige ho, salamat na lang po. Huwag niyo na lang pong sabihin kay Macy na dumaan ako. Pilit ang ngiting saan niya sa ginang. Tumango naman ito sa kanya, kaya't pumihit na siya paalis sa bahay ng kaibigan. Wala siyang ni isang gamit na nadala. Tanging ang cellphone at bag na naglalaman ng ilang credit cards niya. Meron din siyang cash ngunit 5,000 lamang. Hindi yun sasapat sa unit na pinaplano niyang pagstayhan. Kaya kailangan niya mag-withdraw ngunit sa kasamaang palad, naka-hold na ang lahat ng credit cards niya. Nandulumong ibinalik niya ang mga cards sa bag at naluluhang nagpatuloy sa paglalakad. Sinubukan niyang tawagan ng ama ngunit hindi na ma-reach ang number nito. Mukhang binlock siya ng ama. Sa patuloy niyang paglalakad ay narating niya ang eksklusibong bar. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi niya ugali ang magpunta sa ganoong lugar ngunit dahil sa nawawala na siya ng pag-asa, kaya doon niya na muna pagkakasyahin ng sarili. Nag-obserba muna siya sa paligid matapos lumapit sa counter. Karamihan sa mga babaeng naroroon ay on the beach ang order at ang iba naman ay Bloody Mary. Gusto niyang subukan ng
on the beach. Ngunit hindi niya makayanang bigkasin yon, kaya pinili niya na lamang inuming Bloody Mary, kung tawagin ng mga naunang umorder ng kani-kanilang inumin. "Are you sure you can handle a Bloody Mary?" Anang baritonong boses. Nang lingunin niya ito ay nagitla siya dahil sa tikas at ganda ng panlabas nitong anyo. Wala siyang makita ni katiting na kapintasan sa lalaki. Tumikhim siya at agad na nag-iwas ng tingin matapos nitong ngumisi. Medyo napahiya siya dahil natulala siya rito ng ilang segundo. Hindi ko naman to orderin kung hindi ko kaya. Mind your own business, mister." Masungit niyang ani rito at inisang lagok ang laman ng baso. Napangiwi siya nang gumuhit ang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Masyado yung matapang. Natawa naman ang kanyang katabi ngunit wala namang naging komento, kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-inom. Sa muli ay napangiwi siya at napapikit. "Here, try this one. Mas masarap to kaysa dyan sa iniinom mo." May ngiti sa labi nito nang bigyan siya ng inumin na kagaya ng iniinom nito. Nagdadalawang isip naman siya kaya't natawang muli ang katabi. "Walang halong lason yan kung yun ang iniisip mo." Preskong anit at naroroon pa rin ang pilyong ngiti sa labi. Sa isang kondisyon." Tusong anya rito. Tumaas naman ang kilay ng lalaki dahil pinapasubok lang naman siya nito ng inuming iniinom nito ngunit kailangan pa niyang magbigay ng kondisyon. "What is it?" Tanong nito sa kanya habang nilalaro ng daliri ang bunganga ng inumin nito. "Bayaran mo mga ito." Turo niya sa kanyang in-order na alak. Natawa ang lalaki. Kita niya sa mata nito ang pagkamangha. "Deal." Sagot nito kaya't kinuha niya ang alok nito at inisang lagok lang yon. Napatangu-tangu siya dahil may konting tamis ang kanyang iniinom. Much better kesa sa iniinom ko," komento niya. "Because that drink is the beach." May ngisi naman sa labi nito. Nagkibit balikat lamang siya sa sinabi nito dahil mas nagustuhan niya ang on the beach kesa sa Bloody Mary na ubod ng pait. Ipinagpatuloy nito ang pag-inom at ganun din siya. "So, anong dahilan mo't narito ka sa lugar na ito? Hindi safe ang mga magagandang babae na katulad mo rito. Marami ang bubuyog rito na handang manusok. Saan mang sulok ng bar na ito?" Muling sambit ng lalaki. "Isa ka ba sa mga bubuyog na yon?" Imbis na sagutin ang tanong nito, ay nagtanong rin siya. Medyo tipsy na siya ngunit malinaw pa rin ang pagsasalita niya. "No, pero ngayon parang gusto ko nang maging isa sa kanila." Paos at makahulugan ang boses nitong sagot, kasabay ng paghaplos ng malaki nitong palad sa hita niya. Dala ng alak kaya hindi niya ito pinigilan o kahit nasitahin man lang. Hinayaan niya lang ito dahil nagugustuhan niya ang maiinit nitong haplos. "Let's enjoy the night, gorgeous." Bulong nito sa kanya. Iyon lamang ang hudyat na hinihintay niya. Ngumiti siya rito nang nakakaakit bago tumango. Mabilis siya nitong hinila palabas ng gusaling yun. "Sakay na." Utos nito nang mailabas sa basement ng bar ang Ducati Corse V4 SP2 nitong motor. Napakakinis nun, kaya't hindi maiwasang mamangha ni Winona. "Let's go. My body is in chaos." Untag nito sa kanya. "Sure." May ngiti sa labing sagot niya rito. Tsaka siya umangkas sa motor. "Isuot mo to." Bigay sa kanya ng isa pa nitong helmet. Isinuot niya naman yun agad. At matapos maikabit ay yumakap siya ng mahigpit sa lalaki. "By the way, I'm Lucas Perfiti." Pakilala nito sa kanya. Parehong hindi nakababa ang cover ng kanilang mga helmet, kaya't nagkakarinigan pa rin sila. "What's yours?" Tukoy nito sa pangalan niya. "Winona." Tipid niyang sagot bago ibaba ang cover ng helmet at mahigpit na kumapit kay Lucas. Dahil sa pagsenyas nitong lalarga na sila. Sa isang condominium si Winona dinala ni Lucas. Pagmamay-ari yun ng lalaki. Isa lamang yun sa negosyo ng pamilya nito. "Ang bilis mo magpatakbo ng motorsiklo mo." Reklamo ni Winona matapos ayusin ang nagulong buhok. Halos iwan siya ng kaluluwa kanina sa sobrang bilis nitong magmaneho. Natawa na lamang si Lucas at kinabig na siyang papasok sa loob. Nasa first floor lamang ang unit ni Lucas, kaya madali lamang nilang narating ang pagmamay-aring silid. "Mauna ka nang gumamit ng shower." Anito sa kanya.
Walang pag-aalinlangan naman siyang sumang-ayon rito. Ewan niya ba ngunit hindi niya nararamdaman ng hiya. Napakalakas ng loob niya. Epekto marahil yun ang alak na kanilang pinagsaluhan. Nang matapos maligo ay lumabas na siya ng banyo na tanging roba lamang ang suot. Napadako ang tingin niya sa wine na nasa ibabaw ng lamesa, nakatabi lamang ng kama. Hinanap niya ng tingin ng lalaki ngunit wala ito. May tama pa rin siya ng alak, kaya't ibinagsak niya ang sarili sa malambot na kutsyon ng kama. Ipipikit niya na sana mga mata nang marinig ang boses ng lalaki. Hi, nagpa-deliver lang ako ng pagkain. I'll take a shower. Hintayin mo ako, okay? Anito nang makalapit na sa kanya at itinabi sa wine ang ipinadeliver na pagkain. Pinasadahan pa siya nito ng namamanghang tingin bago siya rito tumango. I changed my mind. Paus ang boses nitong sabi, tsaka siya inibabawan. Nakakaakit ng ngiting ibinigay niya rito. Bago nito inangkin ang labing kanina pa nitong pinananabikang madampian. Mainit at mapusok ang tagpo sa pagitan nilang dalawa. Malayang nasasalat ng binata ang katawan niya dahil tanging roba lamang ang kanyang suot. Umalpas ang mumunting halinghing sa boses ni Winona, ganoon din kay Lucas. Pakiramdam ng binatay sinasakal siya. Siya ang una ng dalaga kaya humingi siya rito ng paumanhin, kasabay ng paghinto sa nagbabagang ginagawa. Gusto ko ito, kaya please ituloy mo. Mahinang pakiusap ni Winona. Mapusok na halik ang itinugo ni Lucas bago tuluyang angkinin ang kauna-unahang birhen na nakasama. Hindi na nila nagawa pang galawin ng pagkain at wine dahil matapos ang nakakapawis at nakakapanghina ng tuhod nilang pagsasalo ay hinila na sila ng antok. Kinaumagahan ay nagising si Winona sa hindi kilalang lalaki. Namilog ang kanyang mga mata nang mag-flashback sa kanya ang lahat ng nangyari. Natutop niya ang bibig at tahimik na pinagalitan ng sarili. Dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw ng kama. Hinanap niyang sablot ngunit hindi niya yun makita. Kaya naghalungkat na lamang siya sa wardrobe ni Lucas. Isang long sleeves at pants ang tanging niyang suot. Wala siyang panloob, kaya ginawa niyang panakip ng harapan ng mahaba't makapal na buhok. Kinuha niya ang bag at tahimik na umalis ng paika-ika. Ay, Winona, ano ba tong kagagahang pinasok mo? Ngiwing saan niya nang tuluyang makalabas ng kondominium. Nananakit ang nasa pagitan ng hita niya ngunit kailangan niya yung tiisin upang hindi maabutan ng lalaking kaniig kagabi. Saan na ako ngayon ito pupulutin? Namomroblemang tanong niya sa kawalan. Dinukot niya ang cellphone sa bag at nagbabaka sakaling sasagutin na ng ama ang tawag niya. Ngunit bigo pa rin siya. Mukhang nasa blacklist na talaga siya sa cellphone ng ama. Malungkot siyang napabuga ng hangin. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Patingin-tingin sa paligid kung meron siyang maaaring pasukang trabaho. Paninindigan niya na lamang ang binigay na parusa ng ama. Tutal, nagawa niya naman na ang isa sa mga paratang na kwento ng mag-inang siya na ngayong reyna ng kanilang mansyon. Hihintayin niya na lamang na dumating ang araw na ang ama na mismo ang lalapit sa kanya at magpapabalik sa kanya sa kanilang mansyon. Sa patuloy na paglalakad ay natagpuan ni Winona ang hinahanap na trabahong maaari niyang pasukan. Karinderya yun at nangangailangan niya ng server/waitress. Excuse me po ate, available pa po ba itong nakapaskil sa karton? Naghahanap po kasi ako ng trabaho eh. Masipag po ako at masigasig sa trabaho. Anya sa babaeng nagpupunas ng lamesa. Wala pa ni isang tao sa loob ng kainan nito. Hinagod siya nito ng tingin. Sigurado ka bang gusto mo mag-apply na serbedora ng pagkain dito sa karinderya ko? Abay, mukha kang anak ng mayaman. Komento nitong patuloy pa rin sa paghagod sa kanya ng tingin. Mistisa lang po ako ate pero mahirap lang po ako. Ngiwing pagsisinungaling niya sa kaharap. Ganun ba? O siya sige pero bukas ka na pumasok dahil mukhang hindi ka pa handa sa ngayon. Mukha kang nakipaggera sa kung sino eh. Sambit nitong ikinakamot niya sa ulo. Magdala ka lang ng biodata bukas ha. Kailangan maaga ka bukas dahil 6:00 bukas ko. Dagdag pa nito. Naku ate, maraming salamat po. Galak niyang sabi. Tumangutango na lamang ang babae at sinabihan na siyang humayo na kung meron man siyang pupuntahan dahil meron pa umano itong gagawin. Malawak ang ngiti ni Winona ng lisanin ng karinderya.
Nagpapasalamat siya sa yumaong ina na nagturo ng lahat ng maaari niyang matutunan, katulad ng mga gawaing bahay. Kaya proud niyang sinabi sa babae kanina na masipag siya. Ang problema niya lang ngayon ay ang kanyang tutuluyan. Nagugutom na ako. Reklamo niya. Kagabi pa nga pala siya hindi kumakain. Dapat pala kumain na ako dun sa karinderya ni Ate Kwan. Anya pa. Nanghihina na ang tuhod niya dala ng gutom. Kaya bumalik na lamang siya sa karinderya ng babae. Dahil wala na siyang matanaw na maaaring kainan. Lahat ay mga sarado pa dahil mag-aalas 5 pa lang ng umaga. Oh, ano't bumalik ka? May kailangan ka pa ba? Tanong ng babae sa kanya matapos niyang pumasok sa karinderya nito. Sa totoo lang po ate, pinalayas ako ng daddy ko dahil sa ginawang kwento ng madrasa ko at ng anak niya. Galit na galit po sa akin si dad kaya po ako ngayon pakalat-kalat dito sa sentro. Nagugutom na po ako ate, kaya po ako bumalik para sana kumain na. May pera pa naman po ako dito na pambayad sa pagkain. Pasensya na po kung hindi agad ako nagsabi ng totoo kanina. Nahihiyang pag-amin niya sa totoong kalagayan. Ay ganun ba? Naku, napakasama naman yung madrasta mo. Masyadong malabo at bingin daddy mo. Kapag ganyan, paniguradong mas magiging masama ka pa sa paningin ng ama mo. Kung gusto mo, rentahan mo na lang yung katabing kwarto nitong tindahan ko. Yung tubig at kuryente lang ang babayaran mo. Yung titirhan mong kwarto, sige na, libre na lang. Tsaka libre ko na rin ang agahan mo. Mabait nitong wika na labis niyang ikinatuwa. Naku, maraming salamat po ate. Ang laking tulong po nito sa akin. Hulog po kayo ng langit. Mangiyak-ngiyak niyang pasasalamat sa kaharap. Aling Lily na lang, wag ng ate dahil hindi na ako mukhang ganun. May ngiti sa labing saad nito. O siya, maupo ka na muna dyan dahil hahanguin ko na yung sopas na niluluto ko. Ani pa nitong sinang-ayunan niya naman kagad. Nang tumalikod si Aling Lily, ay nilibot niya ng tingin ang paligid ng karinderya. Medyo malakit malawak ang loob. Marami ang lamesa. Marahil ay dinaragsa ng mga tao dahil sa nakapaskil sa labas na unlimited rice. Napadako ang tingin niya sa tarpaulin na nakadikit sa gilid niya mismo. Mga pawang native na manok ang kanilang sinuserve na ulam. Grilled spicy chicken na native? Mukhang masarap ang mga niluluto ni Aling Lily ah. Komento niya habang patuloy sa pagtingin ng mga nasa larawang putahe. Heto na yung pagkain mo iha. Inilagay na nito ang mangkok ng sopa sa ibabaw ng lamesa kung saan nakaupo ang dalaga. Salamat po Aling Lily. May ngiti sa labing pasasalamat niya rito. Tumango lamang ito sa kanya nang may ngiti rin sa labi bago umupo sa kaharap na upuan. Siya nga pala, hindi ka pa sa akin nagpapakilala. Ano nga palang pangalan mo? Malumanay ang boses na usisa nito sa kanya. Winona po, Winona Clemente. Pakilala niya rito. Clemente? Kaano-ano mang sikat na abogadong si David Clemente? Daddy ko po. Tipid ang ngiting sagot niya rito. Kaya naman pala hawig ka sa kanya eh. Abay naturing ang abogado ang ama mo pero ang daling mauto ano? Komento nitong nginitian niya na lamang. Naku, pasensya ka na. Matabi lang talaga ako. O siya, kumain ka na lang dyan at ako'y babalikan ng niluluto kong tinola. Siya nga pala, lahat ng inihahanda ko rito mga native na manok. Kadalasang gusto ng mga customer ko yung mga maaanghang na ulam. Kung kaya mo na tulungan mo na ako sa pagluluto para naman matuto ka na. Hindi kasi makakapasok yung isa kong kasama rito dahil rin ng kaso. Meron akong gamot dun sa kwartong tutuluyan mo. Inumin mo yun pagkatapos mong kumain. Bili nitong agad niya namang sinang-ayunan dahil kaya niya namang tiisin ang iniindang hapdi sa pribadong parte. Pasalamat na lang talaga siyang wala siyang marka sa leeg dahil kung meron ay baka nagtago na lang siya sa sarili niyang saya. Binilisan na ni Winona ang pagkain. Naubos niya ang laman ng malaking mangkok dahil sa sobrang sarap nun at dala na rin ang gutom niya. Nang matapos kumain, ay dinala niya na yun sa lababo ng karinderya, tsaka iyon hinugasan. Sinunod niya ang sinabi ni Aling Lily na inumin ng gamot na makakatulong upang maibsan ng kirot na nararamdaman niya. Matapos yun, ay nanghiram siya ng magagamit na pangloob dahil hindi naman siya maaaring magtrabaho ng walang panloob. Mamaya ibibili kita ng mga gamit mo. Napakawalang puso naman kasi niyang pamilya mo. Hindi man lang pinadala sa iyo yung mga gamit mo. Naku, kung akong asawa ng tatay mo,
Naku talagang kukutusan ko siya. Saad nitong may kasamang gigil. Natawa na lamang si Winona. Salamat po ng marami, Aling Lily. Matamis ang ngiting ibinigay niya rito. Walang anuman. O siya tayo na't magtrabaho dahil dudumugin tayo ng tao mamaya. Tumango si Winona at itinanong kung ano ang kanyang gagawin. Mabilis naman siyang sinagot ng ginang. Mabuti na lamang at matalas ang memorya niya. At fast learner din, kaya nagawa niya ng maayos ang unang araw ng pagiging selbidora niya. Nakakalungkot lamang dahil mukhang pati ang pag-aaral niya hindi na niya matatapos pa. Patapos na sana siya. Ilang linggo na lang ay gagraduate na siya sa kursong education. Mauna ka nang kumain, Winona. Ani Aling Lily pagpatak ng 11:30 ng tanghali. Marami-rami pa ang taong kumakain sa karinderya pero lahat naman ay naservan na. Pero hindi pa rin maaaring mawalan ng bantay. Sige po. Sagot niya't nagtungo agad sa kusina. Tsaka doon sumandok ng kanin at mas pinili ang tinolang ulam. Binilisan niya ang pagkain dahil batid niyang nagugutom na rin si Aling Lily. Namemorya niya naman ang mga presyo ng pagkain, kaya po pwede siyang tumanggap ng bayad. Nang tuluyang matapos, ay hindi niya na muna hinugasan ng pinagkainan. Isasabay niya na lamang sa mga hugasin niya mamaya. Kain na rin po kayo, Aling Lily. Ako na po munang bahala rito. Huwag po kayong mag-alala dahil namemorya ko na po mga presyo ng pagkain dito. Oy siya, sige. Ako'y kanina pang nagugutom. Anito't nagtungo na rin sa kusina. Magkano lahat ang kinain ko, Miss Ganda? Tanong ng lalaking mukhang tsuper. 60 lang po, kuya. Sagot niya rito. Nasa listahan niya ang mga kinain ng mga umorder at nakwenta niya na rin ang mga iyon. Dumukot naman ng pera ang lalaki sa bulsa nito at saka sa kanya binigay ang pera. Salamat, Miss Beautiful. May ngiti sa labing saad nitong nginitian niya na lamang. Mukha namang mabait at palabiro ang lalaki, kaya walang dahilan para sungitan niya ito. Sunod-sunod na ring nagsilapitan ng mga natapos ng kumain sa kanya para bayaran ang mga kinain nito. May iba pang ang humihingi ng number niya na tinatanggihan niya naman kagad. Gumawa pa siya ng alibay na meron na siyang asawa at anak, kaya nagsipagtigil na rin ang mga binatang nagbabaka sakali sa kanya. Mukhang mas mapapadala sa mga lalaking customer natin dahil sa gandang taglay mo ah. Nakangiting ani ni Aling Lily habang tulong sila sa pagpupunas ng mesa. Wala ho silang mapapala sa akin, Aling Lily. Kumpiyansang sambit niyang ikinangiti ng ginang. Aling Lily, matanong ko lang ho, nasan po ang mga anak niyo at hindi kayo tinutulungan dito? Puno ng kuryosidad na usisa niya. Napabugan ng hangin si Aling Lily, kasabay ng pag-iling nito. Wala akong mga anak dahil dalaga pa ako. Yung naging nobyo ko kasi noon, nakabuntis ng iba. Simula nun hindi na ako nakipagrelasyon pa hanggang sa tumandang dalaga na ako. Nalungkot naman si Winona sa narinig. Kung ganun ay mag-isa lamang pala ito. Ewan niya ba ngunit wala siyang maisagot sa sinabi ng ginang. Ipinagpatuloy niya na lamang ang ginagawa at hindi na muling nag-usisa pa. Samantala, inis na nilisa ni Lucas ang kondominium. Pakiramdam niya inaapakan ng ego at pride niya dahil sa ginawang pag-alis ng walang paalam ng babaeng nakasama kagabi. Ni hindi man lang siya nito hinintay na magising. Insulto yun sa kanya dahil siyang nagtataboy sa babaeng nakakasama kapag nagigising na ito. Damn that woman! Sino ba siya sa inaakala niya? Inis niyang sambit. Kasalukuyan niyang binabaybay ang pasilyo ng kanilang mansyon. Ipinatawag siya ng ama dahil sa plano nitong ipadala siya sa ibang bansa upang doon tapusin ang kolehiyo. May nakapagsabi sa akin na meron ka na namang dinalang babae sa kondominium natin. Malamig na saad ng ama niya matapos niyang pumasok sa library nito. Umikot sa hangin ng mata niya. Napakarami talagang bubuyog ang nakapaligid sa kanya. Lalaki ako, Dad. Natural sa ating mga lalaki yun dahil meron tayong pangangailangan. Rason niyang ikinasama lalo ng timpla ng Ginoo. Ginagawa mong laruan ng mga babaeng kinakama mo. Tigilan mo ang kalokohang to kung ayaw mong tanggalan kita ng mana. Banta nitong tinawanan niya na lamang. Di tanggalan niyo. May iniwang property sa akin si Mommy. Kaya kahit na itakwil niyo pa ako, mabubuhay pa rin ako ng marangya. Presko niyang tugon sa ama na ikinangisi nito. Sigurado ka bang nasa pangalan mo pa ang mga properties na sinasabi mo? Saad nitong ikinaseryoso ni Lucas. Kilala niya ang ama.
Lahat ay kaya nitong gawin kaya't nakaramdam siya ng pangamba. What did you do, old man? Madiing tugon niya rito. Di inalisan ka ng maipagmamayabang. Masyado kang na-spoiled ng mami mo. Kaya't ngayong wala na siya sa atin, puputulin ko ang sungay at buntot mo. Ngayon din mismo lilipad ka patungong Roma. Doon tatapusin mong kolehiyo mo. Ayusin mong buhay mo, Lucas Ferfiti. Dahil lahat ng kayamanan at negosyo natin, sa'yo lang din naman mapupunta. Hindi na ako bumabata. Huwag mong ikasasama ng loob ang ginagawa kong to. Dahil para rin to sa ikabubuti mo. Lumambot ang boses ng kanyang ama, kaya't panandalian siyang nag-iwas rito ng tingin. Fine, gagawin ko ang gusto niyo pero sa isang kondisyon. Bitawan mo ang babaeng yun na pinulit mo lamang sa kung saan. Hindi lang ikaw ang merong mata, Dad. Ako rin. Kaya malalaman at malalaman ko kapag nakikipaglampungan ka pa rin sa kalapati mong yun. Seryosong kondisyon niya sa ama. Direkta siyang tinignan sa mga mata nito upang iparating dito na seryoso siya sa lahat ng sinabi. Napabugan ng hangin si Mr. Ferfiti bago sumang-ayon sa kagustuhan ng kaisa-isang anak. Kumain ka na at maghanda dahil 12:00 puntong oras ng flight mo. Mababa ang tonong utos nito sa kanya. Tipid siyang tumango pagkatapos ay tinalikuran niya ang kanyang ama. Nawala na sa isipan niya ang babaeng nakaniig kagabi nang dahil sa naging pag-uusap nila ng ama. Nakahanda ng mga gamit niya, kaya't ang tanging niya nalang nagagawin ay ang kumain at maligo. Matuling lumipas sa mga araw. Gamay na ni Winona ang lahat ng gagawin sa karinderya ni Aling Lily. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa ama matapos nitong pakasalan sa simbahan ang kanyang madrasta. Sinubukan niyang kausapin ng ama ngunit itinaboy lamang siya nito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Lily. Gabi na't oras na ng pahinga ngunit pareho silang hindi dinadalaw ng antok. Nasa silid sila ng dalaga kung saan hinihigop nilang tinimplang kape. Sa totoo lang po, nalulungkot ako. Hindi ko po lubos maisip na ganun kadaling mabibilog ang ulo ni Daddy. Ang sakit lang po, Aling Lily, dahil sariling ama ko mismo nagtataboy sa akin. Tiniis at kinalimutan niya ako nang dahil sa mga gawa-gawang kwento. Ang sakit po, Aling Lily. Namumuong luha sa kanya mga mata ngunit pinigilan niyang bumagsak yon. Ayaw niyang maapektuhan ng anak na ngayon ay nagbibigay ng lakas at ng liwanag sa nagdidilim niya ng mundo. Hindi niya lubos maisip na magbubunga ang gabing pinagsaluhan nila ng binatang nakilala niya lamang sa bar. Inakala niyang isang simpleng hilab at pagduduwal lamang ang nangyayari sa kanya. Kung hindi pa siya nahimatay noong nagsoserve siya ng pagkain, hindi niya malalamang dinadala niya na pala ang kanyang anghel. 4 weeks pregnant na siya ayon sa doktor na tumingin sa kanya. Wala siyang kaplano-planong sabihin sa ama ng bata ang nangyari dahil para sa kanya, kanya lamang ang bata. Makakaya mo rin ang lahat ng dagok na ito, Winona. Palagi mong tatandaan na nandito lang palagi si Aling Lily para tulungan at gabayan ka. Sa totoo lang ay natutuwa ako dahil magkakaroon na rin sa wakas ng bulilit dito sa karinderya kong to. Natutuwa ako ng gusto dahil nararamdaman ko sa iyong pamilyang noon ko pa inaasam. Kung sana'y wala akong problema sa matres ay meron sana akong masasabing sarili kong pamilya. Ay, ano ba naman ito? Masyado tayong nagiging madrama na. Naluluha at natatawang sambit nito, sabay simsim ng kape. Napangiti si Winona. Inabot niya ang palad ng ginang at marahan yung pinisil. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyo, Nay Lily. Malambing ang tinig niyang sa adrito. Buhat sa sinabi niya ay naiyak ang ginang. Kay sarap sa pandinig na matawag na ina. Sabay nilang ibinaba ang mga tasa ng kapeng hawak at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Sa piling ng isa't isa, natagpuan nila ang pamilya. Bukas ay magpapa-check up tayo. Kailangang masiguro natin na healthy si baby. Ani ni Aling Lily nang kumalas ito sa yakap ni Winona. Sasamahan niyo po ako? Naruroon ng saya sa tono ng boses niya. Tumango ang ginang, kaya't malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Winona. Lubos siyang nagpapasalamat na ibinigay ng Diyos sa kanya ang butihing ginang. Marahil, kung hindi dahil dito ay namomroblema pa rin siya. Natagpuan niya ang pangalawang ina sa katauhan ni Aling Lily. Ganon din ito sa kanya. Dahil natagpuan rin ito ang isang anak sa katauhan niya.
Kinaumagahan nga'y nagtungo sa klinika ang dalawang babae. Maayos naman ang dinadala ni Winona ayon sa doktor. Ngunit kahit na healthy ang ipinagbubuntis niya, kailangan niya pa rin umanong mag-ingat dahil sa mababa niyang matres. Iwasan ang stress at palaging uminom ng vitamins na nireseta ko sa iyo, okay? Anang mabait na doktor na siyang may-ari ng klinika kung saan nagpapacheck up si Winona ng libre. Opo, Dok. Salamat po. Mauuna na rin po kami dahil marami pa po kaming gagawin. Paalam niya na agad namang tinanguan ng dalagang doktor. Oh, iwasan daw ang stress. Kasama na rin doon ang pagpapagod. Kaya wag mong masyadong papagurin ang sarili mo sa trabaho. Paalala pa ni Aling Lily nang marating nila ang bahay na ngayon nga ay naipasimento na ng ginang. Katas ng karinderya ang ipinangpatrabaho at ipinangpaayos nito sa bahay. Opo, Nay Lily. Aalagaan at iingatan ko po ang anghel na nasa sinapupunan ko. Tugon niyang ikinangiti naman ng ginang. Araw ng linggo, hindi sila nagbubukas tuwing linggo dahil iyon ang araw ng kanilang pahinga. Ipinasya na lamang nilang magsimba at pagkatapos ay namili na rin sila ng mga kailangang sangkap at ilan pang pangangailangan sa loob ng karinderya. Congratulations, Winona! You're having a baby boy! May ngiti sa labing saad ng doktor. 6 na buwan nang ipinagbubuntis ni Winona. Noong 5 buwan pa lang sana ang tiyan niya planong magpa-ultrasound, ngunit dahil sa nalamang sakit na tuberculosis ng kanyang Nay Lily, kaya ngayon niya pa lamang nagawang alamin ang kasarian ng anak. Nanunubig ang mga matang napatingin si Winona sa maliit na TV, kung saan ay malinaw niyang nakikita ang maliit niyang anghel. Ang baby ko! Tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil ngayon pa lamang ang unang beses niyang nakita ang itsura ng anak. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Panandali ang nawala ang bigat sa kanyang dibdib pagkakita sa anak. Mas lalo lamang siyang naging matatag dahil sa munti niyang anghel. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang gumalaw ang kanyang anak. Hinaplos niya ang tiyan habang nakatitig sa maliit na TV. Palagi mong tatandaan, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Hindi kita pababayaan, anak ko. Mahinang usal niya. Sa totoo lang ay pinanghihinaan na naman siya ng loob dahil sa sunod-sunod na problemang dumadating sa kanya. Isa na ron ay ang nailili niya na matagal na palang merong sakit at iniinda lamang nito yon hanggang sa lumala na nga at naging tuberculosis na. Ikalawa ay ang amang na stroke at hindi man lamang niya malapitan dahil sa kasamaan ng madrasta at ng anak nito. Mahigpit nitong ibinilin sa mga gwardyang inuupahan na wag siyang palalapitin sa ama. Pangatlong pinoproblema niya ay ang unti-unting paghina ng kita nila sa kanilang karinderya dahil sa isa ring karinderya na binuksan mismo sa harapan ng kainan nila. Ginagap ng doktora ang palad ni Winona. Batid kasi nito ang bigat na kanyang dinadala dahil sa palagian niyang paglalahad ng mga nangyayari sa pang-araw-araw na buhay nito. Kaibigan na ang turingan nila at lubos na ipinagpapasalamat ni Winona dahil ni piso wala to sa kanyang hinihingi. Maging ang pagpapa-ultrasound niya sa klinika nito ay hindi nito pinababayaran. Makakaya mo rin ang lahat ng to, Winona. Matatapos rin ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Dasal lang palagi. Kaya mo yan. Para sa anak mo, laban lang. Maraming salamat sa lahat-lahat ng natulong mo sa akin, Doc Lani, ha. Sa kabila ng lahat, meron pa ring mga taong handang tumulong at sumuporta sa akin. Lubos kong ipinagpapasalamat ang lahat ng tulong niyo sa amin ng anak ko. Balang araw po, makakabawi rin ako. Sisiguraduhin ko po yan, Doc. Emosyonal niyang pangako rito. Tumango ito sa kanya at matamis na ngumiti. Sinipat nitong relo bago tinapik ang braso niya. Walang anuman yon. Masaya akong tulungan ng mga taong nangangailangan. Higit sa lahat ay merong busilak na kalooban. O siya, sige na't meron pang nakapila sa labas. Nahihiyang ani nito. Oo nga pala, nagpuno siya ng luha at dahang-dahang bumaba ng kama. Naalala niyang meron pang 3 kapwa niya buntis ang nasa labas at gaya niya iaalamin din ng mga kasarian ng kani-kanilang mga anak. Inalalayan naman siya ni Doc Lani. Ito na rin ang nagbabasa tinupi nitong bestida niya kanina. Salamat ulit, Doc Lani. Natawa naman ito dahil paulit-ulit na lang siya rito ng pagpapasalamat. Ang singil nito ay sa binyag ng magiging una kong inaanak sa'yo. Biro nito sa kanya. Doon ay napangiti na siya, kasabay ng pagyakap niya rito.
Hindi ako magsasawang pasalamatan ka, Doc Lani. Isa ka sa mga taong tatanawan ko ng malaking utang na loob. Mahinang sambit niya. Tumango ito ng may ngiti sa labi at marahang tinapik-tapik ang likod niya. Kumalas lamang sila sa yakap nang kumatok ang assistant ng doktora at sinabing merong manganganak. Sige na, balik ka na lang kapag naubos na yung vitamins na ibinigay ko sa iyo, Winona, ha? Ani Doc Lani. Tango lamang na itugon ni Winona dahil natataranta na ang mag-asawang nasa labas dahil lumabas na umano ang ulo ng sanggol. Agad namang inasikaso ni Doc Lani ang nagle-labor na buntis, kaya tuluyan nang nilisan ni Winona ang klinik ng kaibigang doktor. Hindi mapigil ang kabahan ni Winona nang marinig ang panganganak ng babae sa loob ng delivery room. Sa klase ng pag-iri nito ay mahahalata mo ang labis na sakit at hirap. Napabuntong hininga siya bago tuluyang nilisan ng klinika. Naisipan niyang muling magbabaka sakali sa ospital ng San Carlos Medical Center kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Lubos niyang ipinagtataka kung papaanong nakoma ang ama, gayong wala naman itong iniindang sakit. Malusog ito at malakas. Wala lang talaga siyang magawa sa ngayon dahil iniisip niya ang kanyang dinadala. Nasisiguro niyang ang mag-inang may kagagawa ng pagkakoma ng magulang. Ngunit sa pagdating niya ay puno na naman ng bantay ang entrance ng ospital. Bumagsak ang balikat niya nang mamataan ng madrasta. Wala siyang pagpipilian sa ngayon kung hindi ang umatras na lang muna sa planong pagbisita sa ama. Kuya, balik na lang po tayo. Anya sa taxi driver. Minabuti niyang umuwi na lamang. Mahigit kalahating oras rin ang naging biyahe bago niya narating ang tinutuluyang bahay. Hinanap niya kagad ang pangalawang ina ngunit bigo siya rito. Nasaan naman kaya si Nanay Lily? Mahinang sambit niya. Pumasok na muna siya sa sariling silid upang doon ay ilagay ang kanyang shoulder bag. Nagpalit na rin siya at pinusad ang mahabang buhok bago lumabas at nagtungo ng kusina. Nay! Oh, Diyos ko! Bulalas niya nang makita ang inang nakahandusay sa sahig at puno ng pulang likido ang bibig. Nay! Patakbo siya ritong lumapit. Lumuhod siya at pinulsuhan ito. Diyos ko, huwag niyo pong kukunin sa akin ang ikalawang ina ko. Nanunubig ang kanyang mga mata. Nanginig at nanlalamig rin ang kamay niya dahil sa nangihina na nitong pulso. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Malakas niyang sigaw. Sakto namang mayroong pumasok na 3 lalaki sa kanilang karinderya, kaya't natulungan agad siya ng mga itong madala sa ospital ang ginang. Magkadao pa mga palad ni Winona habang nakaluhod sa harapan ng chapel ng ospital. Abot-abot ang takot na nararamdaman niya. Lalo't idiniretso ng ER ang Nanay Lily niya. Mas nadagdagan ang takot niya nang makita sa mukha ng doktor ang pagkataranta ng itapat nito ang stethoscope sa dibdib nang walang malay niyang ina. Diyos ko, wala po akong ibang hinihiling sa inyo kung hindi ang kaligtasan ng mga taong mahalaga sa akin. Tulungan niyo po ang tumayong magulang sa akin na si Nanay Lily. Ganon din po si Dad. Huwag niyo po sanang hayaan na mawala sila sa akin. Baka hindi ko po kayanin, Diyos ko. Taimtim niyang dasal habang panay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Lumipas ang halos 1 oras bago tuluyang lumabas ng ER ang doktor. Agad namang lumapit si Winona. Dok, kamusta po? Kamusta po ang Nanay Lily ko? Nag-aalalang tanong niya. We did our best pero malala ng sakit ng iyong ina. Hindi lamang basta tuberculosis ang sakit niya. Meron siyang tumor sa kanang bahagi ng kanyang kidney. Anong doktor na nagpahina sa tuhod niya. Kung hindi siya nahawakan ng doktor, ay baka nawalan siya ng balanse at natumba. Hindi. Imposible po yan, Dok. Kanina lang okay yan si Nanay Lily. Paano? Wala na siya. Paano? Umiiling nagiit niya sa doktor. Itinago niya sa iyo ang kanyang sakit, miss. Kumalma sana kayo baka mapanong batang nasa sinapupunan mo. Sa sinabi nito'y tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Inalalayan siya ng doktor na makapasok sa silid. Binigyan siya nito ng oras upang makasama ang ina sa kahuli-hulihang pagkakataon. Nay Lily, binibiro niyo naman po ako eh. Please lang, tigilan niyo na to. Itigil niyo na po to dahil ang sakit-sakit po sa dibdib. Naulit na naman yung sakit na mawala sa akin si Mami. Lahat na lang kinukuha sa akin. Lahat ng nagmamahal sa akin nawawala. Nay Lily, hindi ko po alam ang gagawin.
Sabi niyo alagaan yung magiging anak ko. Magiging the best kang lola pero bakit ngayon ka nakahiga dyan? Bakit ka nanlalamig? Nay Lily, pakiusap naman bumalik ka. Mag-isa na naman ako eh. Ayoko ng ganito. Pakiusap po, Nay. Bumalik kayo. Ay. Basag na ang kanyang boses. Naninigas na rin ang kanyang tiyan ngunit hindi niya pa rin talaga kayang pigilan ang namamalisbis niyang luha. Parang pinipiga ang puso niya. Ilang buwan na rin silang nagsama ng ikalawang ina ngunit hindi niya man lang napansin ang iniinda nitong karamdaman. Buong akala niya isang simpleng tuberculosis lamang ang sakit nito. Ngunit mas malala pa pala doon. Walang ibang tumulong sa kanya kung hindi ang kaibigang doktor na si Lani. Ito na ang sumagot sa burol at sa pagpapalibing, kaya kahit papaano ay nababawasan ang iniisip ni Winona. 3 buwan ang matuling lumipas. Ito na ang buwan kung kailan masisilayan ni Winona ang anak. Nalulungkot man ngunit sinikap niyang patatagin ng sarili para sa anghel na malapit na niyang isilang. Hindi niya isinarang karinderya ng nanay Lily niya. Bagkus ay gumawa siya ng paraan upang muling dumugi ng itinatayong maliit na negosyo ng namaalam na ginang. 3 putahe lamang kada araw ang kaya niyang lutuin dahil mag-isa lamang siya at wala siyang kakayanang kumuha ng makakatulong. Hindi sapat ang perang pumapasok sa karinderya upang mabayaran niya ang taong makakatulong niya. Nagpupursige rin siya dahil kailangan niyang madagdagan ng ipon dahil oras ng mga anak na siya hindi niya na maaasikasong kainan. Pansamantala niyang isasara ang karinderya. Bandang 6:00 ng gabi nang biglang sumakit ang tiyan ni Winona. Pakiramdam niya'y maiihi siya at mapapadumi. Ngunit kapag pumapasok naman siya ng banyo, wala namang ibang lumalabas sa puwerta kung hindi pulang likido. Sandali lang anak ha, tatawagan ko lang ang ninang Lani mo. Huwag ka munang lalabas, okay? Pagkausap niya sa anak na hindi na gumagalaw. Naninigas ang kanyang tiyan. Hirap man at namimilipit sa sakit ay nagawa niya pa rin makontak ang dalagang doktor. Lani, manganganak na yata ako. Nahihirapang imporma niya sa doktora nang sagutin nito ang tawag niya. Okay, relax ka lang. Papunta na ako dyan. Mahinahon ang boses nitong saad na tinanguan niya na lamang kahit na hindi siya nito nakikita. Oh Diyos ko, ang sakit. Daing niya habang mahigpit na nakakapit sa pasamano. Hirap man ngunit sinisikap niyang kunin ang inihandang gamit ng kanyang anak. Winona? Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Lani at patakbong pumasok sa bahay ng nagle-labor na kaibigan. Maupo ka na muna. Utos nito kay Winona nang makalapit. Inalalayan nitong dalaga na makaupo bago isinuot sa kamay ang gloves. Aalamin na sana nito kung ilang cm ng sanggol nang biglang umiri si Winona. Oh goodness, nakikita ko ng ulo ng baby. Mukhang hindi na ito madadala pa sa klinik. Nagugulantang nabulalas nito. No choice tayo, dito ka na manganganak. Pasalamat na lang tayo, nadala ko yung mga gamit ko sa pagpapaanak. Sandali lang ha, at ikukuha kita ng unan at nang maipang sasapin. Kukunin ko lang din yung mga gamit ko sa kotse. Pakiusap huwag ka munang iire hanggat hindi ko pa sinasabi. Mahigpit nitong Billy na, tinanguan niya na lamang habang kagat ang ibabang labi. Butil-butil na ang pawis niya. Hindi niya lubos maisip na ganito pala ang pakiramdam ng mga anak. Parang nasa hukay na ang isa mong paa. Mabilis ang naging kilos ng dalagang doktor. Hindi nito maiwasang kabahan dahil ito pa lang ang una niyang pagpapaanak sa bahay nang wala siyang assistant. Inihanda niya ang mga kakailanganin, maging ito'y pinagpapawisan dulot ng kaba. Pagbilang ko ng 3, umiri ka, okay? Ani Lani na muli ring tinanguan ni Winona. 1, 2, ire Winona. Mando nitong agad namang sinunod ni Winona. 1 pa! Utos nitong muli. Huminga ng malalim si Winona. Mahigpit rin siyang kumapit sa ilalim ng binti bago muling ibinuhos ang lakas. At sa awa ng Diyos ay nailabas niya ng ligtas ang isang malusog na batang lalaki. Napakagwapong bata. Kay puti niya rin. Anong pangalan niya, Mami Winona? May ngiti sa labing tanong ni Lani. Hinaplos naman ni Winona ang anak na nasa dibdib. Emosyonal siya sa mga sandaling to.
Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang may matamis na ngiti sa labi. Lucas Matthew. Pagbibigay niya ng pangalan sa anak. Napakagandang pangalan, bagay na bagay sa kanya. Yakapin mo lang siya mami dahil nangangailangan siya ng init mo. Anito. Salamat Lani. Taos-pusong pasasalamat niya rito. Walang anuman. May ngiti sa labing sagot nito. Tumayo na ito sa pagkakaluhod dahil kailangan itong ayusin ang mga kailangang ayusin. Lumipas sa mga araw, maayos naman ang mag-ina. Palagi silang dinadalaw ni Lani upang mabigyan ng antibiotics at ng gatas ang mag-ina. Wala kasing lumalabas na gatas kay Winona, kaya obligadong gumamit ng powdered milk. Kamusta naman ang baby matmat ng tita Ninang? Bungad ni Lani nang muling dumalaw sa mag-ina. Napangiti naman si Winona pagkakita sa kaibigan. Namimiss ka na niya, Tita Ninang. Saad ni Winona. Kapapasok lamang nito sa silid, dalang itinimplang gatas ng anak. Lubos na nagpapasalamat si Winona na hindi iyakin ang anghel na nanggaling sa kanya. Sanggol pa lamang ay alam na ni Winona na mabait at malambing ang kanyang anak. Namiss mo daw ako, baby? Pinaliit ni Lani ang boses, tsaka binuhat ang sanggol. Akin na mami yung milk. Agad namang ibinigay ni Winona ang tsupon sa kaibigan. Malapit na mag-isang buwan si Matmata. Pwede na natin siyang pabinyagan. Swestyon nito habang isinasayaw-sayaw ang munti. Wala pa akong pera sa ngayon Lani eh. Plano ko na kapag nag-isang taon na lamang pabibinyagan ng anak ko. Kailangan ko muna kasing pag-ipunan yung pampabinyag. Huwag mo nang hintayin yung pagwa 1 years old ni baby. Ako nang sasagot sa lahat. Lani, sobra-sobra na yung naitulong mo sa amin. Kalabisan na kung pati ang pagpapabinyag ng anak ko sasagutin mo pa. Nahihiya na siya sa totoo lang. Simula nang ituring nilang isa't isa na matalik na magkaibigan ay hindi na ito tumatanggap ng kabayaran sa mga serbisyo't na itutulong nito sa kanya. Ano ka ba naman? Maliit na bagay lang to no? Tsaka masaya akong nakakatulong sa'yo, lalo na kay Baby Matmat. Gusto kong gawin to para kay Baby. Isa pa, para saan pat naging magkaibigan tayo kung hindi kita dadamayan at tutulungan. Bumawi ka na lang kapag nagkaanak na rin ako. Pero kasi Lani, nahihiya na ako sa'yo eh. Matapat niyang pag-amin rito. Natawa naman si Lani. Sus, dapat sa ating mga palabang babae, hindi nahihiya. Tingnan mo ako, niloko ng supot kong jowa. Kaya yun, pinahiya ako at binawing lahat ng luhon ay binigay ko sa kanya. Natatawang ani nito. Biro na lang para dito ang ginawa sa unang nobyo. 5 taon nang nakakalipas. Napangiti naman si Winona. Salamat talaga Lani ah. Pangako, makakabawi rin ako. Hindi pa man sa ngayon ngunit masisiguro ko na sa tamang panahon ay maibabalik kong lahat ng kabutihang ibinigay mo sa aming mag-ina. Pagpalain ka pa sana ni Lord at sana rin matagpuan mo ng lalaking magbibigay sa iyo ng nararapat na pagmamahal at respeto. Mula sa pusong pasasalamat niya sa kaibigan. Isang matamis na ngiting itinugo ni Lani. Nakatulog na si baby. Saad nito sa mahinang tono nang balingan si Matmat na mahimbing nang natutulog. Ubus na ang laman ng tsupon. Maligo ka na mami at maya-maya pag-usapan natin ang gaganaping binyag ng ating uniko iho. Ngiting-an ito kay Winona na batid niyang hindi pa nakakapaglinis ng sarili. Salamat talaga Lani ah. Hanggang kailan ko ba maririnig yan sa'yo? Ulit-ulit ka. Hanggat nabubuhay ako. Sira, o sige na maligo ka na. Taboy nito sa kanya. Napapangiting tumango siya at kumuha ng damit na pamalit at tuwalya. Matapos maligo ay nakatanggap ng tawag si Winona mula sa unknown number. Sino naman kaya to? Tanong niya sa isipan. Sagutin mo at baka importante. Si Lani na nasa likod niya na pala. Tinanggap niya ng tawag at inilapit ang cellphone sa tenga. Hello? Sino po sila? Tanong niya sa kabilang linya. Winona, ako ito. Ang abogado ng iyong ama. Malungkot ang boses na pakilala nito sa kanya. Nangunot naman ang noon ni Winona. Bakit ho, Attorney Perez? May nangyari po ba kay Dad? Hindi niya mawari ngunit bigla siyang kinabahan. Para bang ayaw niyang marinig ang isasagot sa kanya ng attorney. Pasensya ka na iha ngunit nag-flatline ng aparatong nakakonekta sa matalik kong kaibigan. Kani-kanina lamang.
At kaya ako tumawag ay upang ipaalam sa'yo na ang natitirang ari-arian nyo sa'yo ipinamana ng daddy mo. Bago pa man kasi siya ma-stroke ay napag-alaman niya na ang mga kalokohan ng mag-inang noon pa man pala ay sinisiraan ka na. Nalaman ng amo mo ang lahat-lahat, maging ang pagnanakaw ng pera at ang paglulustay ng mga ito sa perang nagmumula sa itinayong negosyo ng mami mo at ng daddy mo. Kaya binago niya ang kasulatan patungkol sa mamanahin mo at ng madrasta mo. Mahabang salaysay nito habang siya'y halos pinanghihinaan ng tuhod. Attorney, nagsisinungaling lang ho kayo, di ba? Bumagsak ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Una ay ang nanay Lily niya. Tapos ngayon ay ang kanyang ama naman. Sino pa bang susunod? Pasensya ka na, iha. Condolences. Magpakita ka sana dahil kailangan ka ng daddy mo. Mapatawad mo sana siya sa lahat-lahat. Nabulag lamang siya, iha, ngunit mahal na mahal ka niya. Hihintayin kita sa inyo bukas ng umaga. Ako nang bahala sa matalik kong kaibigan. Kailangan mong maging matatag dahil alam kong merong supling na umaasa sa'yo. Nakakalungkot lamang dahil hindi nagawang makita ng iyong amang napakagwapo niyang apo. Saad pa nito. Naramdaman na lamang ni Winona ang palad ni Lani sa kanyang likod. Pumihit siya paharap rito at mahigpit na yumakap. Nandito lang ako na best friend mo palagi. Be brave enough para kay Baby Matmat. Hinagod nitong likod ni Winona na ngayon ay humahagulgul na. Dinamayan ni Lani ang kaibigan. Tinulungan nito si Winona at hindi kailanman iniwan. Nakikisimpat siya si Lani dahil pareho na sila ngayon ni Winona na wala ng pamilya. Kinaumagahan ay nagpasama si Winona kay Lani dahil batid niyang panghihinaan siya. Oras na masilayan ng ama na wala ng buhay. Gawin mong lakas si Baby Matmat para makaya mong lahat ng to. Ani Lani nang makapasok sila ng mansyon. Marami ang tao sa loob na pawang mga attorney at ilang negosyante na naging kaibigan ng ama ni Winona. Sinalubong sila ni Attorney Perez at isang mahigpit na yakap ang iginawad nito sa nagluluksang si Winona. Condolences ulit, iya. Saad ng Ginoo nang kumalas si Winona sa kanilang yakap. Salamat po, attorney. Salamat dahil hindi niyo po iniwan si Dad. Tungkulin ko iyon, hindi bilang attorney, kung hindi bilang matalik niyang kaibigan. Sige na't puntahan mo ng daddy mo. Saad nito. Tango lamang ang kanyang itinugon bago ito nilagpasan. Malalim siyang bumuntong hininga ng tuluyang makaharap ang mahal na magulang. Nilingon niya ang anak upang dito kumuha ng lakas. Ngumiti sa kanyang kaibigan na ginantihan niya ng isang tipid ng ngiti bago ibalik ang tingin sa ama. Dad, kamusta po? Patawad kung nagawa kong magtanim ng galit sa'yo. Pareho tayong nabiktima na mag-inang Victoria at Maris. Pati na yung doktor na kasabot nila. Sisiguraduhin ko po, Dad, na pagbabayarin na lang lahat ng kasalanan ginawa nila sa atin. Lalong-lalo na po sa'yo. Mabubulok sila sa bilangguan. Pangako po yan. Walang humpay ng pagtulo ng kanyang luha habang hinahaplos ang kabaong ng ama. Nasa gilid niya lamang si Lani, karga ang kanyang natutulog na anak. Kasama mo na ngayon si Mommy. Nakakalungkot lang po dahil maging ikaw, nawala na rin sa akin. Ngunit wala na akong magagawa eh. Kung hindi ang tanggapin na lamang na hanggang dito na lamang po talagang lahat sa'yo. Mahal kita, Dad. Mahal ka namin ng apo mo. Magpahinga ka na po. Basag na ang kanyang boses. Yumuko siya upang yakapin ang kabaong ng amang nagbigay sa kanya ng buhay. 4 na araw lamang ang naging burol ni Mr. Clemente dahil pagsapit ng ikalimang araw, gaganapin na ang hearing sa asawa nitong nasa rehas kasama ang kabit nitong doktor. Si Maris ay nasa isang rehabilitation center dahil sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Ginanap ang hearing sa korte at napatunayang guilty ang madrasta ni Winona dahil ito ang may kagagawan kung bakit na-stroke si Mr. Clemente. Kasabwat nito ang karelasyong doktor na siyang gumagawa ng injection sa walang kalaban-laban na Ginoo. Matapat na inamin ng doktor na marami siyang drugs na ipinasok sa katawan ni Mr. Clemente na umabot na sa puntong
Pumutok ang ugat nito sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa ma-stroke at bawian ng buhay. Harapin mong kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Dito ka na mabubulok, Victoria. Nagsusumidhi ang galit niya sa madrastang hawak ng 2 pulis. Nakaposes na ngayon ang kamay nito at masamang nakatingin sa kanya. Makakalabas din ako dito. At oras na mangyari yun, isusunod ko yung tiyanak mong anak. Asik nito sa kanya. Kung makakawala ka pa. Matapang niyang sagot rito, kasabay ng malakas na sampal na ibinigay niya rito. Walang hiya kang babae ka? Nagpupumiglas ito. Dalhin niyo na yan, sir, sa hawla niya. Mas magandang idaan niyo na muna yan sa rehas ng mga lalaking preso na magtanda. Dala ng galit kaya niya yun nasabi. Tango na lamang nagawa ng 2 pulis. 5 taon ang matuling lumipas. Sa 5 taong nagdaan ay tuluyang natanggap ni Winona ang mapait na nangyari sa kanyang buhay. Marami ang nangyari sa nakalipas na 5 taon. Nasawi sa loob ng rehas si Victoria. Napag-iinitan ito ng mga kapwa preso dahil sa matalas nitong dila at maitim nitong budhi. Si Maris naman ay gumaling na sa sakit nito sa pag-iisip at mas piniling lumayo nang hindi man lang sa kanya humihingi ng kapatawaran. Mami! Mami! Look oh! Na-perfect ko po yung pinapasolve ni teacher sa blackboard. Patakbong lumapit sa kanyang anak na hawak-hawak ang papel. Lumuhod naman si Winona upang mapantayan ng anak. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Anong gusto mong gift sa'yo ni Mommy? Malambing niyang tanong rito matapos hagkan ang ulo ng anak. Imposible po kasi ang gift na gusto ko, Mommy eh. I'm scared din po dahil baka magalit kayo sa akin kapag sinabi ko pong gusto kong regalo. Lumungkot ang boses nito. Napangiti naman si Winona dahil wala siyang hindi kayang ibigay sa anak. Sit, baby. Diba sabi ni Mommy, lahat ibibigay ko maging happy ka lang? Hinaplos niya ang buhok nito tsaka yun muling hinagkan. Really po? Nagniningning ang mga mata nitong ikinatango niya. Anything for you, baby. Sa sinabi niya ay mahigpit sa kanyang yumakap ang anak. Napangiti naman siyang lalo. I want a daddy, Mommy. Malapit na po ang family day namin sa school. Gusto ko pong magkaroon ng daddy para makasali po ako sa mga pag-games. Tsaka gusto ko rin pong i-prove sa mga classmate ko na may daddy ako. They're all saying na wala raw akong daddy. That broke my heart, Mommy, pero alam ko naman pong meron akong daddy. Dahil hindi naman po ako mabubuo kung wala. Inosenteng saad nitong ikinatahimik ni Winona. Hindi niya alam kung anong isasagot sa anak. Ni minsan hindi ito nagtanong ng tungkol sa ama nito. Ngayon pa lamang. Alam niya namang darating ang araw na hahanapin sa kanya ng anak niya ang tatay nito. Ngunit hindi niya napaghandaan ng lahat. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Kumalas ng yakap sa kanyang anak, kaya't nakita nitong pagbabago ng reaksyon niya. Malungkot itong nagbaba ng tingin. I'm sorry, Mommy. Promise, I won't mention my dad again. Basta po ngumiti ka na kasi po. Naging very good naman ako sa school. Nakikiusap ang munti nitong tinig. Kaya't nakaramdam ng konsensya si Winona. Pasensya ka na anak ha. Busy kasi si Daddy sa work niya sa ibang bansa. Hindi pa si Mommy makakapag-promise ng complete family. But Mommy assures you na magiging complete tayo soon. Nangangakong sabi niya sa anak. Talaga, Mommy? Muling bumalik ang sigla nito. Yes, baby. Malambing niyang sagot sa anak. Pwede bang ihag din si Tita Ninang? Sila ni nakapapasok lamang sa mansyon ng mag-ina. Napalingon naman ang bata sa Tita Ninang niya na marami na namang laro ang dala. Tita Ninang! Malaki ang ngiting bulalas nito. Tsaka kumalas sa ina at patakbong lumapit kay Lani. Natawa na lamang si Lani nang yumakap sa kanya si Matmat. Nabili na ni Tita Ninang yung promised gift ko sa'yo. Nasa labas na siya, baby. Ngiting imporma nito kay Matmat. Namilog naman ang mata ng batang lalaki. Wow! Really po? Yes! Gusto mo na ba siyang makita at matry? Yes po! Excited nitong sagot. Napangiti naman si Winona sa closeness ng dalawa. Masyadong na-spoil ang anak niya sa kaibigan. Let's go outside para matry natin yung mini car mo. Saad nito't inakay ang bata palabas, na hindi na nito nagawang pansinin ng kaibigan dahil sa sobrang pagkamis sa inaanak. Sumunod na lamang si Winona sa dalawa.
Napangiti siya dahil sa nakikitang saya sa maamong mukha ng bibo niyang anak. Nilingon siya ni Lani. Kumaway ito sa kanya nang may ngiti sa labi habang binubuksan ng malaking kahon na meron pang pulang laso. Gumanti naman siya ng kaway sa kaibigan. Sinenyasan pa siya nitong lumapit ngunit umiling siya dahil nais niyang magbanding ang dalawa. Nasabi na kasi sa kanya ni Lani ang plano nitong pagpunta ng Amerika upang doon ay harapin ang panibagong propesyon. Ang pagiging modelo na isa sa mga pangarap nito noon pa man. Naroroon din kasi sa Amerika ang photographer nitong nobyo, kaya mas napush ang pangarap nitong pagmumodelo. May nabuti na lamang ni Winona na maghanda ng snacks para sa dalawa. Habang naghahanda ng pagkain ay nanariwa sa alaala niya ang gabi ng pagsasalo nila ni Lucas. Napalunok siya dahil sariwa pa rin sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa kanila ng lalaki. Wala siyang balita rito. Ni minsan ay hindi na muli pang nag-cruise sa mga landas nila. Hindi ko yata matutupad ang binitawan kong pangako sa iyo, anak. Naisatinig niya dahil isa lamang one night stand ang nangyari sa kanila ni Lucas. Ni hindi nga nito alam na merong nabuo ng ginawa nila ang makamundong gawain na yon. Marami naman ang sumusubok na masungkit ang puso niya. Ngunit wala sa mga itong nakikitaan niya ng future. Napabugan na lamang siya ng hangin matapos magtimpla ng orange juice. Ang lalim naman nun. Anong atin at mukhang problemado ka na naman? Bulalas ni Lani na kapapasok pa lamang sa kusina. Hinarap naman to ni Winona. Yung inaanak mo kasi, nabanggit niya ng tungkol sa daddy niya at hinihiling niya na yun sa akin. Gusto niyang maging kumpleto kami sa family day nila sa school. Nalulungkot lang ako dahil hindi ko sa kanya maibibigay ang hinihiling niya. Dahil alam mo namang isa lamang na pakikipaglaro ng apo yung naganap sa amin ng ama niya. Kwento niya kay Lani. Naku, mahirap yan. Sa edad pa naman ni Matmat, talagang magtatanong na yon. Matagal ko nang napapansin sa inaanak ko na gustong gusto kanyang tanungin ang tungkol sa daddy niya. Nag-aalangan lang dahil gusto niyang ikaw mismo magkukwento. Minsan nagtanong siya sa akin na kung nasan daw ba yung daddy niya. Kako, ang mami mo na lang makakasagot niyan. Ilang buwan pa lang nung tanungin ako ni Matmat. Mukhang ngayon lang siya nagkalakas ng loob dahil pinangakuan mo. Siya nga pala, ano nga pala yung full name nung nakabengbeng mo sa exclusive bar ng Hoppers? Lucas. Lucas lang ang alam ko sa kanya eh. Napaisip naman si Winona. Inalala niyang sinabing surname ni Lucas nang magpakilala ito sa kanya. Ferrari ata? Hula niyang ikinatawa ni Lani. Kaya naman pala nabuo ng ganun kabilis si Matmat dahil sports car ang daddy niya. Paspasero. Natatawang biro nito. Sinamaan naman ito ng tingin ni Winona, kaya tumigil na ito sa pagtawa at nag-peace sign sa kanya. Sorry na, binibiro ka lang kasi masyado kang seryoso. O dali na alalahanin mo ulit. Pigil ang ngiting saad nito. Napakamot naman si Winona sa noo. Ano nga ba yun? Ferfiti? Tama, Ferfiti yung surname ni Lucas. Napapikit pa siya sa hangin dahil sa wakas ay naalala niya na ang apelido ng naka-one night stand niya. Napamaang naman si Lani dahil kilalang kilala ang mga Ferfiti dahil sa ilang 5-star hotels nito sa iba't ibang panig ng mundo. Si Lucas Ferfiti? Siya ang ama ni Matmat? Hindi makapaniwalang tanong ni Lani. Oo. Bakit naman parang gulat na gulat ka? Taka niyang puna sa kaibigan. Papaano hindi sobrang yaman ang bumutas at pumunlas sa'yo? Bilyonaryo na at tagapagmana pa. Bulalas nitong ikinakunot ng noo ni Winona. Kilala mo siya? Tanging lumabas sa bibig niya. Hindi kasi siya namangha sa sinabi ng kaibigan dahil wala naman siyang pakialam kung mayaman ba o mahirap ang ama ng kanyang anak. Kilala siya halos ng lahat, girl. Yun nga lang hindi pa siya bumabalik ng Pilipinas. Dahil ayon sa nasagap kong chismis sa SOCMED, minamanage niya daw yung business nila sa US, which is yung hotels nga nila. My goodness, Winona. Kailangan niyang malaman ng tungkol sa anak niyo. Deserve ng inaanak kong marangyang buhay, no? Don't get me wrong, Winona, ha? Na ibibigay mong lahat ng pangangailangan ng inaanak ko. Pero iba pa rin yung mamumuhay siya ng marangya. Plus nakakasama niya pa yung daddy niya na bukod sa mayaman na, ubod pa ng gwapo. Tiba-tiba kang babae ka, nakakainggit ka. Kinikilig pa nitong sabi na ikinangiwi niya na lamang. Wala akong interes sa kanya. Mariin niyang saad.
Ba't binukakaan mo? Taas ang kilay na tanong nito. Lani? Sita niya rito dahil nahihiya siya sa mga pinagsasasabi nito. Lalo't totoo naman. Okay, fine. Pero payong kaibigan lang na kung sakali mang mag-cross ang landas nyo, ay ipaalam mong tungkol sa anak nyo. Iset aside natin yung yaman niya dahil wala ka namang interes doon. Doon na lang tayo sa pagmamahal, atensyon, bonding, etc. ng isang ama na higit na kailangan ng anak mo. So please, pakatatandaan mo tong sinabi ko dahil deserve ng gwapo kong inaanak ang isang buong pamilya. Tinapik nito ang balikat niya bago kinuha ang tray ng hinanda niyang snacks at kekendeng-kendeng na lumabas ng kusina. Naiwan naman siyang napapaisip dahil aminin man niya o hindi, ay tama ang lahat ng sinabi ni Lani sa kanya. Siguro'y hahayaan niya na lamang na ang tadhana ng gumawa ng paraan para sa kanilang tatlo. Sakali man mangyari ang pagtatagpo ng mag-ama, ay ibibigay niya ang hiling ng anak. Sana lamang ay akuin ni Lucas ang anak nito sa kanya, sakali mang magkatagpo ulit sila. Sa kabilang dako naman ay kalalapag lamang ng eroplanong sinakyan ni Lucas. Mag-isa lamang itong umuwi ng Pilipinas dahil ayaw pa ng kanyang ama na bumalik ng bansa sapagkat hindi nito maiwan-iwanan ng negosyo sa US. Hinayaan niya na lamang ang ama, lalo't ito naman ang nagtutulak sa kanya na umuwi matapos malamang meron pala siyang kapatid na nagmula sa ibang babae. Wala naman siyang naramdamang galit dahil ipiniliwanag sa kanya ng ama na anak nito sa kauna-unahang nobya ang kanyang kapatid na matanda sa kanya ng 3 taon. Hindi umano alam ng ama niya na merong nabuo nang maghiwalay sila ng dating nobya. Naintindihan niya naman ng ama. Way niya rin ito nang sa ganun ay magkaroon ng bonding ang ama niya sa una nitong anak. Welcome back, Insan! Matagal-tagal na rin ah. Kamusta na? Bungad ng pinsan ni Lucas sa ina na si Jason. Ito ang tinawagan niya dahil nais niya rito magpahatid sa biniling bahay. Kasosyo nila sa negosyo ang nag-alok sa kanya ng bahay. At dahil malapit sa tabing dagat ay hindi na siya nagdalawang isip na kunin at bilhin ng mansyon na inaalok sa kanya. I'm fine. Medyo may jet lag lang pero mawawala rin to. Kapag dinala mo ako sa bar na nalaman kong kabubukas mo lang. Preskong sagot niya sa binatang pinsan. Mukhang wala namang nagbago sa'yo. Alkoholik pa rin ba? Birong tanong nito. Yeah. Tipid niyang sagot. Tumawa na lamang si Jason. Kumain na muna tayo. May alam akong masarap na kainan malapit rito eh. Promise ko sa'yo na once matikman mo ang native na tinolang iniluluto ni Chef Ganda, talagang makakalimutan mo ang pangalan mo. Pagmamalaki nito. Tumikwas naman ang kilay ni Lucas dahil sa sinabi ng pinsan niya. Yung pagkain nga bang binabalik-balikan mo o yung chef? Makahulugang tanong niya na ikinatawa nito. Pareho. Yung si Chef Ganda, isang single mother yun pero pinsan. Hindi mo mahahalata sa kanya na nanganak na siya. Matalino't sobrang gwapo ng bata. Actually, nahahawig sa'yo si Matmat nung bata ka pa. Makailang beses na rin akong sumubok na magpapansin kay Chef Gande. Pero wala eh. Masyado siyang prangka sa mga lalaki nagkakagusto sa kanya. Lalapit pa lang itataboy niya na kagad. Kakaiba siyang babae kaya sa huling pagkakataon, susubok pa rin ako. Sobrang gaan kasi ng loob ko kay Matmat eh. To the point na gusto ko nang maging ama sa kanya. Proud nitong sabi. Hindi naman ni Lucas mawari kung saan nagmumula ang pagkairita niya nang sabihin yun ni Jason sa kanya. Tango lamang na itugon niya sa lahat ng sinabi ni Jason. Malapit na ba tayo? Tanong ni Lucas. Mahigit kalahating oras na rin silang bumabiyahe. Ramdam niya na ang gutom lalo't mag-aalas 12 na ng tanghali. Yung resto na yun, doon tayo kakain. Turo nito sa kainang ilang dipa na lamang ang layo sa kanila. Win Taste? Basa niya sa pangalan ng resto. Hango sa pangalan ng chef, Winona. Ani Jason nang makababa sila ng kotse nito. Nangunot naman ang noon ni Lucas nang marinig ang kaparehong pangalan ng nakasama niyang babae noong umalis siya ng Pilipinas. Tara na sa loob. Aya nito sa kanya. Nagpatianod na lamang si Lucas, excited na si Jason. Sa gilid ng resto nila napiling maupo. Nagtawag ng waitress sa Jason. Hindi lang para magbigay ng order rito, kung hindi para na rin alamin kung nandito bang may-ari ng resto. Nandito ba si Chef Winona? Tanong ni Jason sa tinawag na babae. Ay, opo sir. Kasama po ni Chef ang anak niya. Sagot nito. Sige, salamat.
2 bowl nga pala ng tinola at garlic spicy chicken. Okay po sir, sasabihin ko na lang din po kay chef na narito ang nangunguna sa mga suitors niya. Nakangiting saan nitong ikinangiti naman ni Jason, habang si Lucas ay bakas ang pagkairita sa hindi niya malamang dahilan. CR lang ako. Sige, dun sa may bandang kan. Hindi nito natapos ang sinasabi ng putulin ito ni Lucas. Kaya kong hanapin ang CR. May pa at bibig ako, Jason. Seryosong sambit niya. Okay, nasabi na lamang ni Jason. Tinalikuran na ni Lucas ang pinsan. Tahimik niyang pinagmamasan ng kabuuan ng paligid. Nang sa ganun ay mahanap niya ang palikuran ng kainan. Liliko na sana siya nang hindi sinasadyang mabunggo niya ang isang bata na hindi tumitingin sa dinaraanan nito. Hey kiddo, are you okay? Alala niyang tanong sa bata. Bagaman hindi ito napano dahil sa maagap niyang pagsalo rito. Nagtaas naman ang tingin ng sinalo niyang bata kaya panandali ang tumigil ang paggalaw ng mga tao sa paligid niya. Nangunot ang kanyang noo at bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Ang bata kasing hawak niya, kawangis niya noong bata pa siya. Para silang pinagbiyak na bunga nung nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang siya. Malimang makaramdam ng lukso ng dugo sa isang estrangherong bata ngunit hindi ni Lucas mapigilan ng sarili na maramdaman ang lukso ng dugo. Sa batang ngayon ay nakatitig na rin sa kanya. Bakas sa inosenteng mukha nitong pagtataka at pagkagulat. Marahil ay gaya niya, nakaramdam din ito ng nararamdaman niya. Daddy? Ikaw po bang daddy ko? Tanong nito sa kanya na mas lalong ikinaumid ng dila niya. Tila umatras ang ihi niya. Nawala na rin ang gutom niya. What's your name? Imbis na sumagot ay nagtanong rin siya sa bata. Lucas Matthew po. Inosente pa rin itong sagot sa kanya. Lucas! Tawag ni Winona sa anak na karga ng hindi kilalang lalaki. Nakatalikod sa kanyang gawi kaya hindi niya makita ang mukha nito. Sabay namang napalingon ang 2 lalaki kay Winona. Sa unay parang namamalikmata lamang ang dalaga. Ngunit nang mas matitigan ng lalaking may hawak sa kanyang anak, ay bigla na lamang namilog ang kanyang mga mata. Oh, Diyos ko! Natutup niya ang bibig. Mommy! Kumalas si Matmat at patakbong lumapit sa inang hindi magawang ialis ang tingin kay Lucas. Mommy, siya po ba yung daddy ko? Tanong nito agad nang makalapit sa kanya. Niyuko niya ang anak. Oo nga naman Winona. Ako ba ang ama? Sabat ni Lucas dahil hindi na nito kayang pigilan ang mga tanong na naglalaro ngayon sa kanyang isipan. Mommy, we're asking you po. Si Matmat na gaya ni Lucas ay atat sa magiging sagot ni Winona na hindi alam ang sasabihin. Mag-uusap lang muna kami baby, okay? Doon ka na muna kay Ninang Lani mo. Nakikiusap ang tono ng boses niya, kaya't agad na sumunod sa kanya ang anak. Ngunit bago umalis ay nilingon muna nito ang amang bakas na bakas sa mga mata, ang halo-halong emosyon. Hinintay lang muna ni Lucas na mawala sa kanilang paningin ng bata. Bago niya muling tinanong ang babaeng ni minsan, ay hindi nawala sa kanyang isipan. Winona, tawag niya sa pangalan nito. Napalunok naman si Winona. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Kahapon lamang ay pinag-uusapan nila ni Lani ang tungkol sa pagtatagpo ng mag-ama. Hindi niya naman inaasahang gagawan agad ng paraan ng tadhana ang pagtatagpo ng kanyang mag-ama. Oo, wag tayo rito mag-usap. Nakagat niya ibabang labi dahil sa pagkautal. Hindi, dito tayo mag-uusap Winona. Pinal nitong sabi. Napabuntong hininga naman ng dalaga bago nito hinila ang bangko na nasa tabi. Wala namang gaanong tao sa gawin nila, kaya makakapag-usap sila ng maayos. Speak! Mando ni Lucas nang makaupo sa harapan ng kinakabahang si Winona. Kita niya ang tensyon sa maganda nitong mukha, ngunit pinanatili niya pa rin ang kaseryosohan. Saan ba ako magsisimula? Why didn't you tell me? Nasa tono ng boses nitong hinanakit, kaya't nagbaba ng tingin si Winona. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Wala nga tayong relasyon eh. Isa pa'y marami ang nangyari. Pasensya ka na. Bagamat maiksi ay punong-puno naman yun ng sinseridad. Napabuntong hininga naman si Lucas dahil tama naman si Winona sa sinabi nito. I'm sorry for abandoning our son. Babawi ako sa kanya.
Magsama tayo, Winona, para sa anak natin. Itama natin ang lahat para sa anak natin. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Sa tanang buhay ko, ito pa lang ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Please, Winona. Gusto kong gampanan ang tungkulin ko sa anak natin. Gusto ko rin punan ang lahat ng pagkukulang ko bilang isang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakiusap siya sa isang babae. Wala akong karapatang ipagkait sa anak natin ang amang noon pa nito pinapangarap. Ngunit aangal ako sa gusto mong magsasama tayo. Wala tayong relasyon, Mr. Farfiti. Kaya walang dahilan para magsama tayo. Hindi ako tumatanggap ng sagot na hindi, Miss Clemente. Gaya nga ng sabi ko, sa ayaw at sa gusto mong magsasama tayo bilang isang pamilya. And that's final. Sobra-sobra ng 5 taon. Hindi na ako muling magsasayang ng oras at ng panahon. Tumayo si Lucas at naglahad ng kamay. Napabugan na lamang ng hangin si Winona matapos tanggapin ang pakikipagkamay ni Lucas sa kanya. Magkakilala kayo? Si Jason na sumunod na kay Lucas para sana tawagin na ito dahil dumating ng in-order na pagkain. Yes, ako ang ama ni Lucas, Matthew. Nanggaling siya sa akin. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Ikaw ang naging tulay para malaman ko na nagkaroon pala ako ng anak nang hindi ko man lang nalalaman. Ngiting tagumpay ang ibinaling niya sa pinsang bagsak ang panga. Back off na, cuz, because she's already mine. Idinantay nito ang kamay sa kabilang balikat ni Winona at proud na ngumiti sa pinsang animoy na talo sa pustahan. Ano pa nga bang magagawa ko? Di congratulations na lang. Napipilitang saad nito. Thanks. Labas sa ilong na sagot ni Lucas. So, kailan ang kasal? I mean, kaya mo bang magkaroon ng responsibilidad? Pahabol pa ni Jason. Nangunot naman ang noon ni Lucas habang si Winona ay kinakabahan sa nagiging usapan ng dalawang lalaki. Kahit na ang magiging apo ng anak ko, kaya kong buhayan kung sa responsibilidad lang naman ang pag-uusapan. Hindi kanya ama para ipaliwanag ko sa iyong lahat ng kaya kong gawin para sa pamilyang bubuuin namin. Walang kaimo-emosyong sagot niya. Napabuntong hininga naman si Jason dahil mukhang na-offend si Lucas sa naging tanong niya. Pasensya na, Insan. Ay, sa totoo lang ay nangihinayang ako. Pero ano pa nga bang magagawa ko kung hindi? Suportahan na lang kayo. Lalo't pamangkin ko pala si Matmat. So paano? Congratulations ulit. Ubusin ko lang in-order ko tapos ay e-exit na ako para mas lalo pa kayo magkaroon ng oras. Yun lang at tumalikod na ito. Wala na yung pinsan mo kaya kung pwede alisin mo na tong kamay mo. Pukaw ni Winona. Not until pumayag kang magsara ngayon at sumama sa akin na pumunta sa bahay na binili ko para sa atin. Tuso man ngunit naroroon ang lihim ng ngiti sa labi ni Lucas. Ang hilig mo talagang mangondisyon ano? Hindi ka man lang ba marunong mag-aya ng maayos? Masungit na tanong niyang ikinangiti nito. Nag-iwas siya agad ng tingin dahil hindi niya nanaising makita ang pamumula ng magkabila niyang pisngi. Aaminin ni Winona na mas lalong tumikas ang lalaking ama ng kanyang anak at naiinis siya dahil sa lakas ng karisma nitong umeepekto sa kanya ng sobra. O sige, pero gusto ko, ikaw ang magpapaliwanag ng lahat sa anak natin. Ang alam niya, nagtatrabaho ka sa malayo, kaya hindi ka namin nakakasama. Gustong gusto niyang makasama ka, kaya ganun kadaling tinanggap ko ang alok mo. Sana lang wag mong biguin ang anak natin dahil ikakadurog ng puso ko. Oras na makita ko siyang nasasaktan ng mismong ama niya ang may gawa. Pinaharap ni Lucas si Winona sa kanya at marahang hinaplos ang pisngi nito. Let's get married. Hindi lang para sa anak natin, kung hindi para sa atin. Maraming taon ang lumipas at sa ilang taong yon ay ikaw lamang ang laman ng isip ko. Kakaiba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. I'll court you kahit na mag-asawa na tayo. Natututunan ng pag-ibig. Noong gabing yon, nakuha mo ng atensyon ko. Sa'yo lang ako pumunla at sa'yo lang ako pupunda. Nagsusumamong sambit nito habang siya'y napangiwi sa huli nitong sinabi. Okay na sana pero yung last part, masyado namang masagwa. Ani ni Winona. Natawa naman si Lucas. So, papayag ka na? May ngiti sa labi nitong tanong. Sasagot na sana si Winona nang biglang kumalamang siya ni Lucas. Natawang dalaga habang ang binata napakamot sa ulo. Nakalimutan kong nagugutom nga pala ako.
Napapangiti na lamang nitong sabi. Natawa si Winona. Maupo ka na muna riyan. Papupuntahin ko rito ang anak natin habang inihahanda kong pananghalian mo. Ani Winona. Malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Lucas. Wife material naman talaga. Thanks, wifey. Hihintayin kong specialty mo Kinindatan niya si Winona kaya't muli niyang nakita ang pamumula ng pisngi nito. Parang kiniliti ang puso niya. Ang daldal mo? Nasabi na lang ni Winona. Tsaka niya tinalikuran ng nakangiting si Lucas. O kamusta? Ano daw sabi? Sinalubong agad ni Lani si Winona dahil atat na itong malaman kung ano bang napag-usapan ng mga ito kanina. Binalingan na muna ni Winona ang anak. Hinaplos niya ang buhok nito, tsaka pinataka ng magaang na halikang noo ng anak. Naghihintay na sa'yo si Daddy. Malambing niyang sabi sa anak. Tinupad mo po yung promise mo, Mommy. Thank you so much po. I love you so much po. Humalik ito sa kanyang pisngi tsaka yumakap sa kanya ng mahigpit. Anything for you, baby. Sige na, labas ka na dahil naghihintay na sa'yo ang daddy mo. Thank you po ulit, Mommy. Yehey! Ulit pa nito. Tumango si Winona ng may ngiti sa labi, tsaka ginulo ang buhok ng anak. Hinatid niya ng tingin ang anak bago hinanda ang pagkain ni Lucas. So, ano na? Ikwento mo naman sa akin yung mga nangyari. Atat na tanong ni Lani nang lumapit ito kay Winona na nagsasandok ng mainit na tinola. Inalok niya ako ng kasal, magsama daw kami. Maiksi niyang sabi. Sumang-ayon ka ba? Oo. Alam mo namang lahat gagawin ko para sa ikakasaya ng inaanak mo. Para nga lang ba talaga kay Matmat kaya ka pumayag? Nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi ni Lani. Kitang-kita ko yung spark sa inyo kaya hindi ako naniniwalang para lang sa anak nyo kaya kayo magpapakasal. There's something more. At alam kong alam mo girl kung anong tinutukoy ko. Sinundot nitong tagliran ni Winona. Sa totoo lang, tama ka nga. Pareho naming nakuha ang atensyon ng isa't isa. Kaya nga namin nabuo si Matmat. Masaya ako, Lani. Masaya akong magkakaroon na ng kumpletong pamilyang anak ko. Nakikita kong mabuting tao si Lucas. Ramdam ko yun kaya agad akong pumayag sa alok niya. Matama niyang pag-amin. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Lani sa kaibigan. Matiwasay na siyang makakaalis ng bansa. Dahil sa wakas, natagpuan na ng matalik na kaibigan ng taong makakasama hanggang sa pagtanda nito. Masaya ako para sa iyo. May ngiti sa labing saad ni Lani nang kumalas sila ni Winona sa yakap ng isa't isa. Salamat Lani. Salamat sa lahat-lahat. Hindi mo na kami kailangang isipin pa. Ngayon, sarili mo naman ang iisipin mo. Lumipad ka ng malaya kasama ang taong makakasama mo hanggang sa huli. Masaya rin ako para sa iyo. Mukhang sabay pa tayong ikakasal nito. Napapangiting sambit ni Winona. Naputo lamang ang madamdaming sandali sa kanilang magkaibigan nang pumasok ng kusina ang isang waitress. Natawa na lamang ang magkaibigan dahil sa kadramahan nila. Dinala na nga ni Winona ang pananghalian ni Lucas. Pinaupo siya nito sa tabi na pinaunlakan niya naman agad dahil nakikita niyang mas lalong natutuwa ang kanilang anak. Magsasama-sama na po ba tayo, Mommy at Daddy? Yes, baby. Magiging one big happy family na tayo. Hindi na aalis si Daddy. Promise yan. Malambing na pangako ni Lucas sa anak. Abot-abot ang sayang nararamdaman ni Winona. Para bang hinahaplos ang puso niya sa nakikitang tagpo ng mag-ama niya. Matapos ni Lucas kumain, ay tinawagan nito ang driver ng ama. Wala siyang masasakyan kaya obligadong tawagan ng may edad ng driver ng kanilang pamilya. Saan po tayo pupunta, Daddy? Sa house natin, baby. Kinarga na ni Lucas ang anak at ipinasok sa kotse. Maupo ka na muna rito, baby. Dahil aalalayan ko lang si Mommy. Kailangan kasi ni Daddy na magpa-impress para magkaroon ka na kagad ng kapatid. Pilyong ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Nang sabihin yun sa anak na agad namang natuwa. Inalalayan na nga ni Lucas si Winona na makapasok sa likod ng kotse. Mommy, sana po ma-impress ka na kay Daddy para po magkaroon na ako ng kapatid. Ani Matmat nang makapasok ang ina. Natawa na lamang si Lucas habang si Winona pinamulahan ng mukha.
Sa biyahe, napuno ng tawanan at kwentuhan dahil sa bibong si Matmat. Nang marating nila ang biniling bahay ni Lucas, ay sobrang namanghang mag-ina. Kumpleto na rin sa gamit dahil bago pa man si Lucas makauwi ay nagpabili na siya ng mga kagamitan sa personal assistant niya. Tinawagan na rin ni Lucas ang ama upang dito ipaalam ang nalalapit nilang kasal ng babaeng nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Agad-agad namang nagpabook ng flight ng kanyang ama kasama ang kanyang kapatid na lubos niyang ikinatuwa. Sobrang saya ko na makita kitang muli, kayo ng anak ko. Salamat sa pagtanggap ng walang pag-aalinlangan. Mahal kita, Winona Clemente Ferfiti. At mahal din naman kita, Lucas Ferfiti, ang pinakagwapong lalaki na nakilala ko. Puno ng pag-ibig na sambit ni Winona. Isang masuyong halik ang ginawad ni Lucas sa labi na ngayon ay kanya ng asawa. Lumipad na rin pa Amerika si Lani at doon tinupad nito ang isa pang pangarap. Ikinasal na rin ito at biniyayaan ng isang kambal na supling. Habang si Winona ay isinilang na ang ikalawang bunga ng pag-iibigan nila ng pinakamamahal na asawa. Ibinuhos ni Lucas ang buong atensyon sa kanyang mag-iina. Pinuno niya ng pagmamahal ang binuo nilang pamilya ng pinakamamahal na asawa. Bumalik na rin ng US ang kanyang ama, pati na ang kapatid na buo niyang tinanggap. Tinupad ni Lucas ang pangakong magiging mabuting ama't asawa. Ganoon din si Winona. Namuhay silang mag-asawa ng matiwasay. Bagaman nagkakaroon minsan ng hindi pagkakaunawaan, ay nananatili pa rin ang matatag na pagmamahalan sa kanila sapagkat nagsumpaan sila na magsasama sa hirap at sa ginhawa. Wakas.